Kanya-kanyang diskarte ang mga taga-barangay Matula-Tula, Pola Oriental, Mindoro para magkaroon ng supply ng tubig. Sina Gloria Labaw, sa tabi ng tangke ng tubig mula sa bukal na naglalaba. Naglagay na lang sila ng trapal panangga sa init ng araw. Share nga lang, sir. O kapag tapos na yung isa, ikaw naman, o kapag puno na yung isa, hindi naman halos nagsasabay sir lahat. Dahil hindi pa naaabot ng tubig mula Pola Water District ang barangay, nagtayo ng tangke ng tubig ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matulungan ang mga residente. Ang problema, ngayon hindi naman humagamit. Ay dahil hindi kaya ng motor, pauhurin dahil ang lalim ng pinanggagalingan ng source. Ayun, hanggang sa nasira na rin yung motor. Hindi na gamit na rin. ayon sa Pola Water District, wala itong kakayahan sa kasalukuyan na palawigin ang operasyon sa mga barangay. Kulang din ang produksyon nito ng malinis na tubig para sa mahigit 1,000 customers araw-araw. Ano lang kami, rationing lang kami from 5 to 8 hours of water supply lang kami per day. Lumalaki yung demand ng tubig, so kailangan natin ng another source. Ayon sa Pola Water District, bago pang ikalawang digmaang pandaigdig ginawa ang kanilang water system at hindi pa ito isinasaayos, mahigit 8 dekada na ang nakaraan. Dahil dito, ang tubig na nasasayang dahil sa tagas o iba pang dahilan ay nasa halos kalahati o 42% ng kabuuang produksyon ng tubig. Ang water district po ngayon ay kumikita naman pero sapat lang dun sa aming mga pangangailangan. Hindi kasi nare-rehabilitate yung itong old system namin. May utang din ng Water District sa Local Water Utilities Administration o LUA na siyang nagre-regulate sa mga water distributor. Ilang taon din daw silang hindi nakabayad, kaya nagkapatong-patong ang penalty sila sa ahensya. Batay sa plano ng Water District, mangangailangan sila ng higit 27 million pesos para ayusin ang water system, na mas malaki pa sa kabuuang koleksyon nila sa nakaraang 5 taon. Nakausap namin si Lua, sabi nila, open sila for another utang. Another utang. So, another tubo nila ito. So, ano ang pwedeng pag-usapan namin? Walang tubo muna for the meantime. Kung hindi naman kaya, hingi kami sa national government. Ayon sa datos ng pamahalaan, sa 748 na water districts na naitala noong 2016, nasa 550 na lamang ang nakakapagbigay ng serbisyo. Iba't ibang dahilan ang natukoy, kabilang na ang pagkalugi at kawalan ng taong may sapat na kakayahan para mangasiwa sa mga ito. Tuloy-tuloy daw ang pagtulong ng LUA sa mga water districts. We have a very strong institutional development office to ensure that there must be a good review of what is happening with our management. On the technical side, the engineering will ensure the sustainability of the water district. Ayon sa Asian Development Bank, nangangailangan ng malaking tulong ang maliliit na water districts para mailapit ang malinis na tubig sa bawat kabahayan. So this is a big financing challenge. The government can come in and provide viability gap financing, for example, so that the private sector is able to make those investments in critical water supply systems. Ayon sa pamahalaang lokal ng Pola, nag-imbita na rin sila ng mga private investor para makatuwang nila sa pamamahagi ng malinis na tubig sa mga residente. George Cahiles, CNN Philippines.